Pinahilot namin ang pamangkin ko. Apat kami sa pila kaya nasa harap na kami at rinig na namin yung manggagamot. May tinatawas siya. Kakwentuhan niya. Sabi niya nung nakaraang gabi may nagpahula kasi 6 na kambing niya na ang nawala at nang muling makita ay patay na. Wakwak ang mga tiyan at wala nang lamang loob. Gustong malaman ng may-ari kung sino ang may gawa, kung sinong nagnanakaw ng mga kambing niya. Ang sagot naman ng kausap na manggagamot, paanong matatawag na pagnanakaw yon kung nakikita ulit? Yung manggagamot ang sagot naman, tinawas niya na lang kasi pulis yung may-ari. Ayaw niyang tanggihan. Ang kaso wala siyang nakita, kaya nagkahinala na siya. Nakakatawa lang kasi skeptic din pala sa paranormal yung manggagamot. Kasi ako nung narinig kong nahanap naman yung mga kambing, patay na nga lang at wala nang laman loob, naisip ko agad na aswang. Kaso ang sabi nito, magnanakaw nga talaga agad ang naisip niya. Tao, hindi aswang. Kaso nang tawasin niya at wala nga siyang makita, dun na siya nag-alangan. Yung sa kanya kasi, wala siyang nakikita sa tawas pagkulam. Yung nagpapatawas hindi naman nagsasuffer ng kati-kati or kakatwang sakit. Kaya ginawa niyang sunod ay yung tawas para makita or marinig niya yung gumagawa. Ganun daw kasi, either maririnig niya or makikita kung sinong gumagawa pero ibang way, hindi sa itlog. Ang narinig niya ay umaangil na parang sa aso. Pero ang totoo, ito ay tao. Gusto sana ng pulis na malaman kung sino kasi ayaw niya atang maniwala sa aswang. Pero natakot yung manggagamot. Hindi pa kasi niya nakikita, rinig pa lang. Kahit may mga clue na nagtuturo na yung gumawa ay taga malapit lang sa bahay ng pulis, ayaw niyang magsabi. Ang binili na lang niya, ikulong ang mga natitirang kambing na yung kulungan kailangan may lock. May isa sa mga nauna sa pila ang nagtanong, totoo bang aswang? Ang sagot ng manggagamot, oo. Bagong hawa kaya hindi pa maingat at gutom na gutom pa, hindi pa marunong mangontrol. Sa kanya itinuro yung dingding ng kubo-kubo niya kung saan kami nakasilong at nakapila. May plywood doon sa isang parte. Pinuntahan niya ako kagabi, yung nanay na aswang. Huwag ko raw sabihin sa pulis na anak niya ang may gawa. Hindi naman na daw mauulit kasi mamumundok na muna sila. Doon niya sasanayin ang anak niya. Hindi ko alam kung maniniwala ako noon, kahit ang asawa ko. Pero nang gabing yun at sa mga sumunod pa, maaga kaming nagsasara ng tindahan. Yung dating hanggang hating gabi naging hanggang sa 9:00 na lang. Kasi natatakot kami. O mas mabuting sabihin na bumalik yung takot na naranasan namin noon. 11:00 na. Bukas pa rin ang tindahan noon. Nagkukwentuhan naman kaming mag-asawa. Yung mga ganap niya sa trabaho ng araw na yon, sa akin naman na yung mga nangyari sa akin buong araw. Kung sino na naman ang nanubok mangutang ng alak at kung ano-ano pa. Hanggang sa matigil ang asawa ko sa pagbibida at natulala siya. Nang lingunin ko ang tinitignan niya, napasigaw ako. Isang babae kasi ang nakasilip sa siwang ng tindahan. Yung pinag-aabutan ko ng binili at bayad at sukli. Talagang nakasiksik yung ulo niya doon sa maliit na siwang. At nakangiti siya. Nang sumigaw ako, tumawa lang siya at nilakasan niya kasing lakas ng sigaw ko. Doon na natauhan ng asawa ko at lumabas siya ng tindahan. Yung babae naman umaayos ng tayo sa labas at tumatawa pa rin. Yung pangkamot ko sa likod ay dinampot ko saka ako sumunod sa asawa ko. Ilang minuto na nagtitigan ang asawa ko at yung babae. Akala ko nun taong grasa, pero hindi eh.
Malinis kasi ang itsura niya tapos yung mga mata niya ang laki-laki nung kulay itim. Nakakatakot. Hindi ako pumayag na lapitan siya ng asawa ko. Tapos maya-maya lumabas ang biyenan kong babae at sabi niya, "Kilala kita, animal ka." Nagulat yung babae at nagmamadaling umalis na tapos ilang metro na ang layo niya. Bigla siyang, bigla siyang naging pusa. Kaya maiintindihan niyo kami kung bakit maaga kaming nagsasara nun. Kung siguro kayo rin naranasan niyo yon, magsasara din kayo ng maaga pag nakarinig kayo ng kwento tungkol sa aswang. Kahit pa ilang taon na rin ang nakalipas, buhat ang mangyari sa amin yon. Hindi kilala ng binan kong babae yung aswang na yon. Sinabi niya lang daw yon para manakot. Ganun daw dapat. Pag tinakot ka, takutin mo rin. Pag kinagat ka, kagatin mo rin. Ay, miss ka na namin, Nay.